Nalubog din sa baha ang malaking bahagi ng Quezon City at San Juan. Sa gitna niyan, may isang sanggol na isinilang. Saksi, sina Mark Salazar, Tina Panganiban Perez at Ivan Mayrina. Mga kapuso, mabilis na update dito sa Araneta Avenue, kanto halos ng Quezon Avenue. Sa nakalipas na isang oras o higit isang oras ay tumigil po ang pagulan at sa ngayon ay nakakapansin tayo na bahagya ng humuhupa ang pagbaha dito sa Araneta Avenue. Yun nga lang, brownout po ngayon dito dahil pinatay muna ang kuryente dahil nga marami mga kabahayan dito ang lubog sa baha at hindi pa rin madaanan itong bahagi ito ng Araneta Avenue. At dahil nga po sa walang tigil na pagulan mula pa kagabi hanggang sa buong maghapon ay isinara po ang north ramp ng Skyway. Tulad ng ito, medyo madilim na dito, hindi na natin maipakita pero sarado pa rin po ang north ramp ng Skyway. At ayon sa mga residenteng nakausap natin, kahit yung mga dekada na naninirahan dito, sinasabi nila na isa marahil ito sa pinakamatinding pagbahang nakita nila dito sa kanilang lugar sa Araneta Avenue. At alam mo naman tayo, Atom, itong mga pagbaha ay sinusukat natin sa parte ng ating mga katawan. Abot tuhod, abot lewang, abot leeg. Pero ito mga taga rito, ang sukat na nila ngayon, 2 tao o di kay kalahating poste ang taas ng baha. At bukod sa baha, may malakas din pong current o yung agos ng tubig. At yan ang naging hamon kanina nang i-rescue ang 18 anyos na nanay na si Micaela Bravo na inabutan ng panganganak bago mag-alas 10 ng umaga, kasagsagan ng pagtaas ng baha dito. At inabot ng ilang oras bago na-rescue itong si Micaela dahil nga kinailangan mo na siyang ilagay sa spine board. At sa ngayon naman po, ang mabuting balita ay naidala na si Micaela at ang kanyang baby boy sa East Avenue Medical Center at ligtas na po sila pareho. Samantala sa kasalukuyan nga po ay nagpapatuloy pa ang search and rescue operations. Wala namang search operations dahil wala namang all accounted for, wala naman tayong nakukuhang ulat na may mga reported missing, pero patuloy po ang hiling para sa rescue sa ilang mga taga rito dahil marami po, lalo na dun sa pinakamalalim na punto ay umaabot ng hanggang 15 talampakan ang lalim ng baha at umaabot na halos daw sa ilang mga bahay sa kanilang mga third floor, ikatlong palapag. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, walang patid ang rescue operation sa barangay Bagong Silangan. Kahit mga alagang hayop, hindi iniwan. Ang iba, naglakad na lang sa hanggang dibdib na baha, bit-bit ang ilan nilang gamit. Kagabi pa lang, nag-warning na po kami, mag-ready na kayo. Kaya marami na po kami na-evacuate kagabi. Kaya lang, hindi po kaya ng rescuer namin sabay-sabay. Kasi ang ultimo pa yata, kami na po ang nag-cater ngayon Kasi lubog na May ilang piniling wag munang lumikas, lalo na yung mga may second floor ang bahay at malapit lang sa main road na hindi naman binabaha. Malapit lang sa main road itong mga magkakaanak na ito, kaya ngayon pa lang sila humingi ng tulong mula sa mga rescuer. Hinintayin nila na umabot hanggang ganyan kalalim yung tubig dito para siguro ay unahing i-secure yung kanilang mga gamit sa kanilang bahay. Malapit lang naman yung main road dito, ilang hakbang lang, kaya hindi rin naman daw nalagay sa panganib ang mga ni-rescue ito. Ma'am, ba't ngayon lang kayo nagpa-rescue? Hindi po, doon kami kasi mga gamit namin tinaas namin. Monitor po kami rito, may mga tao po, para pag tumaas, any moment, pwede po kami. Maraming kalsada rin sa Quezon City ang binaha, gaya ng ilang bahagi ng Mindanao Avenue. Ang rumaragasang tubig sa Pasong Tabo Bridge halos umabot na sa kalsada. Ang ilang bahagi ng Congressional Avenue, lubog din. Ginawa namang swimming pool ng ilang kabataan ang isang bahagi ng Luzon Avenue na nalubog din sa baha. Di nila alintana ang mga sasakyang nangahas tawirin ang tubig. Bandang tanghali naging malawakan na ang rescue operation sa San Juan City nang umabot ang baha sa puntong delikado na kahit sa mga residenteng sanay na sa baha. Sa Barangay San Perfecto, unang inilikas sa mga bata, babae at mga may edad. Ang mga kalalakihan sumusuong sa bahang hanggang leeg para maglikas ng mga gamit. Pero may mga residenteng hindi pa rin daw aalis kahit nasa second floor na ang tubig baha. Hindi pa kayo lilikas sila? Hindi pa. Bakit? Meron naman akong third floor na. Siguro na may hindi naaabot ng third floor ang baha? Hindi naman po siguro. Ang tubig baha sa San Juan ay nanggagaling sa mas mataas na Quezon City.
at makikita ang ragasa mula sa taas pababa sa San Juan. Isa sa pinakabinabantayan ng lokal na pamahalaan ng San Juan ay yung kanilang mga creek na kagaya nito sa barangay Valencia. Dahil talagang pag ito ang umapaw, napakaraming residente nila ang apektado. Bandang pahapon, parami na ng parami ang lumilika sa San Juan Gym. Nagkaroon din ng paglilika sa mga residente sa barangay Rosario, Pasig City. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Tina Panganiban Perez. Ivan Mayrina, ang inyo, saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.